lahat naman ng nangyayari sa atin may dahilan. Meron kang problemang pinagdadaanan, patuloy pa rin nagpo-provide yung Panginoon sa mga pangangailangan sa araw-araw. Sa paglilingkod nga po na kailangan, alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, tsaka dapat alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Lahat naman po ng ginagawa natin is para lang po sa Panginoon. Ako po si Jana Meiji Desenganyo, 20 taong gulang, nakatira po sa San Isidro Heights, Block 24, Lot 9, Cabuyao, Laguna. Under po ko sa church ng Pulo Bible Baptist Church, under po kay Pastor Christopher Soge po. Ako po dati is nagawa po ako dito sa gawaing bahay pero wala po kong pake sa iba. Ginagawa ko lang po yung mga bagay na gusto ko. Then sa school naman po, maraming kaibigan, tapos lagi si gala, ganun po. Tapos sa naman po, community, nakakasalubong ko lang po sila, nakakausap. Pero yung kung may sa spiritual, pake sa spiritual, wala po. Classmate po namin si Ate Crystal. Tapos doon, nung sinara niya po ako, doon ko po napagtanto na kailangan pala na meron kang Diyos sa buhay mo, na kailangan mo siya makilala, ganun po. Na siya lang ang tanging tagapagligtas. Kapag namatay po tayo, alam na natin kung saan tayo mapupunta. Yun po yung na-realize ko nung sinaran po ko ni Ate Crystal. Nung araw na yun din po, tumanggap po kami ni Jamie po. Invite ko na kayo sa church namin Sunday. Okay kayo? Free kayo? Sige, sundan na lang namin kayo. Sige. Sige, good tayo. Okay na. Bye-bye po. Hinanap po namin kung saan yung block ng mismong church. Gawa po ng subdivision po siya. Tapos di po namin kabisado yung mga block. Nung nahanap po namin, hindi po kami punta kasi nahihiya po kami. Ayun po, nung naka-attend na po kami, yung experience ko po nun is, dun ko po naiisip yung mga about sa spirituality na kapag po ako namatay, saan po mapupunta, ganyan. Lagi na po ako nun na-attend ng church, ng church po nun sa Birmingham pa po. Sa Birmingham Bible Baptist Mission pa po siya. Then, nung uma-attend lang po ako, pero hindi po ako nakikipag-halubilo masyado, tapos nakikipag-uusap. Parang attendee lang po ko nung mga panahon na yun. Ako po si Brother Giro from Pulo Bible Baptist Church. Leader ni Jana sa ministry ng instrument, sa choir, multimedia, and youth leader na din sa youth fellowship. Sa pagkakakilala kay Jana, simula nung dumating siya dito, napakatahimik. Lalo na partner siya sa isang kaibigan niya na si Jamie. Si Jamie medyo talagang nakikipag-socialize. So si Jana, parang siya yung friend na medyo tahimik lang, nasa silence side lang. Pero habang uma-attend sila, naging member, of course, naligtas, naturuan ng gospel, naging member, then naging part din na iba't ibang ministry. Nagkaroon din ng mga kaibigan, mga female friends niya, tsaka naging kaklose din siya ng mga youth. Yung sa mga kaibigan ko, sa mga classmate ko na kaibigan ko,
na hindi na po ako sa kanila medyo sumasama, tas yung mga ginagawa po nila, hindi ko na rin po masyadong ginagawa. Para nagkakaroon na po ako ng guilt pag ginagawa ko yun na mali yung ginagawa nila, kaya hindi ko na siya ginagawa, ganun po. Tapos sa naman po, sa bahay, doon na po ako mas lalong namulat na yung mga ginagawa ko po, hindi ko na siya ginagawa kasi inuutos, ganyan. Ginagawa ko po siya para makatulong kay mama, ganun po sa mga gawain, ganyan. Tapos mas naging understanding po ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Doon po sa may preaching po ni pastor, na yun nga po sa may mga parang by group, ganyan, sa public, na meron po talagang public service na ginagawa din, may private life din po tayo na maglilingkod tayo sa Panginoon ng privately, tapos meron din pong publicly, na mas na-realize ko po doon na sa paglilingkod nga po na kailangan alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, tsaka dapat alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Lahat naman po ng ginagawa natin is para lang po sa Panginoon. Dito ako natutulog tuwing Sabado. Po. Mag-isa. Dito po ako, magkaiwalay kasi yun na, tsaka kaya ako lang po yung babae. Kaya wala yun sa kanila. Kasi ikaw na din nagsasaing. Also, nagsasaing. Naglilinis po dito sa umaga. Ang tawag dito, nasisita po nila ako, napapagalitan kasi minsan, Saturday ng umaga alis na ako, tapos pabalik na ako ng gabi. Minsan sasabihan nila ako na, lagi ka na lang dyan sa church, ganyan po yung lagi sa akin sinasabi. Hindi ko na lang po sila kasi ginagampanan ko pa rin po yung mga dapat kong gampanan dito sa bahay, tsaka doon din po sa my church. Wala naman po kung nami-miss, ganun po. Ano pong name ko? Beth Palayaw po. Tapos, ito po pangalan, Steria. Ilan taon na po kayo? Ma'am, 47. 47. 1977. November? Hindi, March. March. March 5. Paano po siya, lalo po nung time na napunta po siya sa church kasi hindi pala siya dati. Oo. Ano po naging improvement nila? Malaki naman ang naging improvement niya. Simula nung nag-ano siya sa simbahan. Kasi, hindi naman talaga yan eh. Lahat naman talaga yan eh. Mabait. Wala kasi akong pasaway na anak eh. Lahat wala akong anak na yung pag galing sa school, uwi sa bahay na yon, o kaya punta na yung diretso dun sa business namin. Hindi yun pag-gala-gala, kung saan-saan. Wala naman. Hello po, ulit. Morning po. Nung time na nawalan po kami ng kuryente. Tapos sumunod naman yung sa may tubig. Na sobrang hirap po nun kasi wala kayong kuryente. Halos 1 year and a half po kaming walang kuryente. Pero nung wala po kaming kuryente, patuloy pa rin po nagpo-provide yung Panginoon sa amin
na everyday nakakakain pa kami ng 3 times a day, ganyan po. Tapos nakakabili pa kami ng mga gusto namin, ganon. Na doon mo makikita na kahit meron kang problemang pinagdadaanan, patuloy pa rin nagpo-provide yung Panginoon sa mga pangangailangan sa araw-araw. Nung time na yun po, di ko din po alam yung gagawin. Sa papaisip nga po ko na ba't nga po ganon. Kasi nung ano po yun nawalan nga po kami ng kuryente. Tapos nung nakabitan naman po kami, doon na po lalong mas dumami yung problema. Hindi na po nakakain ng maayos, wala pang pambili ng bigas, ganyan, walang pambili ng walang gasol, ganun po. Doon po tas nawalan pa po ng trabaho si ate, tas nagkasakit pa po siya, ganun. Doon po mas maraming dumaan na problema na, ba't ganun, Lord, na binigyan niyo nga po kami ng blessing, pero mas marami namang problema. Ganun po yung nasa isip ko noon. Nung time na yun po, di ko din po alam yung gagawin. Ginawa ko po is, nagtanong po kay Kuya G kung ba't ganun yung mga nangyayari. Nagda-doubt na po ako. Tapos, nung na po si Kuya G, nung kinento ko na po sa kanya, nagsabi din po siya sa akin na mali daw po pala na mag-doubt sa Panginoon. Tapos, sinabihan niya po ako ng verse niyo sa may Romans 8:28 po. Tapos, doon ko po na-realize na lahat ng mga nangyayari po sa amin is para sa ikakabuti po namin. Nung time na yun po, na nawalan po kami ng kuryente, summer din yun Tapos nakikita mo yung mga ate mo, nahihirapan, ganyan. Tapos natutulog sila, tapos pagkagising nila, pawisan na sila, ganyan. Parang gusto mo din gumawa ng paraan, pero wala kang magawa. Kaya ginagawa ko na lang po is, nagpe-pray ako na tulungan kami, ganyan, ng Panginoon sa mga bagay na nangyayari po sa amin. Lagi ko lang po sa kanila sinasabi lang kay Mama, God will provide po sa mga nangyayari. Tapos kapag din po, sasabi ko na lahat naman ng nangyayari sa atin may dahilan. Yan po ba si Jana? Si Bunso yan. Bunso. Kaya Anong bata po siya? Anong pangarap? ang pangarap niya, dati, wala siyang pangarap Kalukuhan ang pangarap niya Siyempre, 2 years old lang siya noon. Nung siyempre, wala pa siyang alam. Di ba? Ang alam lang niya, kumain. Di ba? Tapos, yung tinanong ko sila kung anong pangarap niya, siyempre, umpisa sa panganay. Yung panganay, gusto niya maging abogado. Yung pangalawa, gusto niya maging teacher o kaya nurse daw. Yung isa naman, gusto maging pulis. Nang pagdating kay Bunso, nagtawanan kami. Kasi gusto niya, sabi ko, Bunso, ikaw, anong gusto mo paglaki mo? Full dapper daw gusto niya. Kasi daw marami daw pera yun. Sabi niya, di ba, kalukuhan lang niya yun. Bata pa siya Hindi niya alam kung ano yung mga ganong kurso, di ba? Kaya yun, tawanan kami nung pagdating sa kanya. Kaya mabait siya nung bata siya. Mabait din naman siya nung bata siya. Hanggang sa ngayon, lumaki siya, mabait siya. Matulungin. Ayun, lagi siyang nagbubukas ito tindahan. Pag walang pasok. Minsan nga kahit may pasok yan, pasok niya 11 o'clock. Magbubukas pa yan dito. Diba, supportive na anak. Malaking bagay din na sa pamilya niya yung disiplina ng magulang. Kaya nung naging Kristiyano si Jana, alam niya na yung disiplina ng magulang niya Kaya pagdating sa church, sa biyaya ng Panginoon alam niya yung boundary niya. Alam niya yung mga boundaries niya. Kaya simula nung nakilala ko si Jana, ay yun na siya mismo Nakita mo yung kanyang kahinhinan, yung kanyang pagsasubmit, at yung kanyang paggalang. Mula nung nakita ko si Jana, talagang yun siya na makikita mo sa kanya yung respeto sa pastor, respeto sa mga kasamahan, at sa mga nakakatanda sa kanya.
Oo, sobra-sobra. Ang sarili ko po. Sobra-sobrang bliss kami sa mga anak ko. Anong kaya? Sabi nga ng mga tao, sabi ng mga tao, alam mo, Bet, kahit mahirap ka lang, mayaman ka sa mga anak mo. Napalaki mo ng maayos, kahit nag-iisa ka. Kasi actually, iniiwan kami ng tatay niyan, bata pa, 3 years old. Napalaki ko sila ng ganyan. Imagine mo, 4. Sabay-sabay na naadede. Habang nakikilala ko siya, habang nagkukwento siya o nalalaman namin yung buhay niya, especially yung kanyang personal life, yung life niya sa family nila, masasabi ko na responsible na anak. Dahil bunso. Kahit na bunso siya, nakikibuhat siya ng burden ng family. Especially, wala silang father. Iniwan sila ng father niya. Kaya yung pagtataguyod ng mama niya, very talagang talagang nakikibuhat siya doon. Talagang nakikisama siya sa burden ng mama niya. Kaya pinagmamalaki na yung mama niya. Kaya masasabi ko na mabuting bata, mabuting anak si Jan. Si mama po, sobrang halaga siya sa akin kasi lalo na nung malaki na kami, doon ko mas na-realize yung kung gaano siya kahalaga, kung paano siya na as ang mama sa amin, doon ka magiging grateful. Naiiyak ako kasi na-appreciate ko sobra. Hindi niya alam yun. Hindi ko kasi pinaparamdam sa kanila na pagod na ako. Ay, bawal sumuko sa akin. Ayoko sumuko. Dahil yun para sa kanila lahat yung ginagawa ko. Para sa kanila. Naiiyak ako kasi na hindi ko nasasabi yun Kasi lahat ng pinagdaanan namin, nandiyan naman yung mga anak ko lagi nakasuporta sa akin. Pero siyempre bilang magulang, hindi mo maano yung hirap na nararamdaman mo. Hindi mo kailangan sabihin yun sa kanila sa mga bata. Kasi gawa ng baka, sila ba? Nung ma-discourage sila sa pag-aaral nila, sa buhay nila. Kaya nandito lang sa dibdib mo. Itatago mo sa kanila yun. Itatago mo sa kanila. Kaya sorry kung naiyak ako kasi ayaw kong ilabas yun Thank you, Mama, kasi sa mga sakripisyo na nagagawa mo. Di mo man siya sabihin sa amin, ramdam naman namin na napapagod ka na. Lagi lang kami nandito para tulungan ka, suportahan ka. Na kahit mahirap sa amin din, patuloy pa rin kaming tutulong sa'yo. Kasi yun na yung balik namin sa mga sakripisyo na ginagawa mo sa amin, lalo na nung bata pa lang kami, na marami ka ng sinakripisyo para sa amin. It's time naman na kami yung magsakripisyo para sa'yo. Gusto ko po na sana ma-invite ko po sila, na sana hindi lang po sa Ate Jenny yung makarating sa kaligtasan, pati po si Ate Diana, then si Ate Jessa. Praying po ako na makasama ko sila sa church. Hindi lang po makasama na maligtas din po sila. Kasi sobrang importante po talaga ng kaligtasan. We never know po kasi kung anong meron na mangyayari bukas. Kaya sana po makarating sila sa pananampalataya na kagaya po na sa akin. Ngayon nasa church ka na, paano ka ginagamit? Ano na mga ministries mo? Sa church po, mga ministry ko po is sa choir, sa multimedia, sa AV Tech po, sa gospel class. Tapos sa pagluluto din po. Gaano ka kasaya ngayon? Masaya po. Masaya po kasi yung saya ko po parang siya, hindi siya temporary. Lang. Yung masaya po
kahit ano, hindi po, yung saya ko po kasi hindi siya yung parang temporary na, kunyari wala ka na sa church, hindi mo na mararamdaman yung saya. Yung sa akin po, kapag pag sa yung mga ministry na ginagawa ko, sobrang saya ko. Tapos, kapag inaalala ko siya, nagiging masaya pa din po ako sa mga ministry na ginagawa ko. Lalo na kapag sa gospel class po, kapag nakakaturo kami doon sa mga bata, tapos nakikita namin sila nakangiti, ganyan, tapos masaya, tapos nabubusog sila sa mga bigay namin. Sobrang fulfillment po nung ganun na experience po. Sa mga kabataan po is, mahirap po yung mga pinagdadaanan ko. Wala po kaming kuryente, wala po kaming tubig. Pero hindi po siya naging hadlang sa paglilingkod ko sa Panginoon. Na dapat ganun din po kayo na yes, may mga pinagdadaanan tayo. Yes, may mga circumstances na dumadaan. May mga bagay na nangyayari na di natin alam, ganyan. Pero wag po natin yun gawing dahilan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi naisip ko din po before na bakit ganyan, ang faithful ko naman, ang tapat-tapat ko sa Panginoon, pero yung mga hindi tapat sa Panginoon, yung pa yung mga binibless ng Panginoon, na sa mga bagay na yun po, naisip ko din na mali pala yung gano'n, na kino-compare ko yung iba tsaka ako, na dapat pala, tingnan ko yung mga bagay na magandang nangyayari tingnan ko yung mga bagay na magagandang nangyayari sa akin, na magkakaiba man tayo ng nangyayari ng mga problema, ng mga level ng mga problema na nararamdaman natin, pare-pares pa din tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya wala tayong madadahilan sa mga bagay na nangyayari, sa mga nangyayari sa buhay natin. Jana, patuloy ka magpagamit sa Panginoon. Alam ko marami kang desire, marami kang prayer sa family mo, especially salvation ng buong family mo. Huwag ka na tumigil sa pag-pray. Matapat naman ang Diyos kalooban ng Panginoon na maligtas sila. So, lagi mo lang sila ipag-pray na may maging blessing ka lalo sa family mo, sa neighborhood mo, sa school, at maging patuloy ka maging pagpapala dito sa gawain. So, salamat, Jana. Naway tularan ka ng maraming kabataan na sumusunod sa mga yapak mo. Ako, personally, natutuwa ako sa mga Kristiyanong nagagamit ng Diyos, lumalago sa pananampalataya, at yung marunong rumespeto sa pastor. At isa si Jana sa mga young people na gano'n. Kaya pinagpapasalamat. Kaya yan yung kasiyahan ng mga pastor. Yung mga membro na lumalago sa pananampalataya at nagagamit ng Panginoon. Panalangin ko kay Jana na lalo pa siyang lumago sa pananampalataya, lalo na makita niya yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya. At syempre, ang panalangin ng pastor sa young people, babae man o lalaki man, ay makatagpo ng makakasama sa buhay na lalong lalago sa pananampalataya. Nawa, sa biyaya din ng Panginoon ay matapos niya yung kanyang pag-aaral. Dagdag nga pala, si Jana ay ang dami rin pinagdaanan sa buhay ng bata na yan. Pero makikita mo sa kanya yung katatagan sa biyaya ng Panginoon. Ang dami rin ang iyak ng bata na yan Pero makikita mo sa kanya yung pananampalataya niya, yung katatagan niya sa mga pagsubok. Bagaman young people yan si Jana, ang daming mga pagsubok na dinaanan ng pamilya nila. Kaya salamat sa Panginoon na sinamahan siya
At hanggang ngayon ay nakapagpapatuloy siyang maglingkod sa Panginoon. Hindi lang maglilingkod sa Panginoon, nai-enjoy ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya bilang pastor, ako ay masaya na meron kaming young people na katulad ni Jana, na purihin ang Panginoon sa buhay niya. Ayan, sa mga leaders ko po, kay Pastor Chris, kay Kuya G, nagpapasalamat po ako na nagpapatuloy po kayo. Nagpapasalamat ako na patuloy kayong naglilingkod sa Panginoon, patuloy kayong nag-encourage ng ibang mga kapatiran. Alam ko po na mahirap din maging isang leader na hindi nyo man po sa amin i-share na nahihirapan kayo, na minsan nadi-discourage po kayo. Pero patuloy pa rin po kami nagpe-pray sa inyo na bigyan kayo ng Panginoon ng kalakasan sa mga spiritual, mentally, physically po, para magbigay po kayo, magpatuloy po kayo at patuloy po nyo kaming bigyan ng encouragement sa mga salita ng Panginoon. Thank you po sa paglaging paglilid sa amin kahit minsan pasaway po kami.